Hello guys, so I am Francis de Guzman from San Pablo, Malolos, Bulacan. So ano nga ba yung kwento ng buhay ko? So simulan natin kung kailan ako nakakilala kay Lord. So nakakilala ako kay Lord nung year 2013, and then I think second year high school ako nun. And so student pa lang ako nun, so high school, college. Ano nga ba yung pinaka-struggle ko that time? Pinaka naging struggle ko that time is I think financial. So hindi naman lahat, or mag-isa ako sa mga taong yun nga, nahirapan financially. So naalala ko noon, napakadaming sakripisyo ng parents ko sa pag-aaral ko. So naalala ko noon, meron kaming motor, tapos yung is my father ko, tapos kailangan na ibenta for for our needs, especially sa pag-aaral ko. And then naalala ko rin noon, nawalan ng work yung father ko, and then sobrang struggle sila sa pag-work. Even yung mother ko, nagawa niya mag-apply ng work, nakapagtrabaho siya I think for 2 months. Yun nga, for sake na makasurvive kami, for sake na makagraduate ako or makapag-aral ako. So that time, parang isa sa mga talagang nakita ko rin na si Lord ay tapat sa mga taong truly na naniniwala sa Kanya at nananampalataya sa Kanya. So parang pinaka ginawa ko noon, or pinaka naging habit ko that time is prayer talaga. So pinagpe-pray ko lang talaga na sana matapos na yung problema namin, sana magkaroon ako ng makapagtapos ako. So yun yung prayer ko that time. And then parang lagi ko rin pinanghahawakan yung verse na life verse ko siya actually, pero hindi ko siya kabisado. Ito sa Romans chapter 5 verse 4 to 5. Sabi doon, at ang pagsasaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa, at hindi tayo binigyan ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. So totoo yun, and I really thank God kasi actually sabi nga nung friend ko nung college, ako lang daw yung nakikita niyang matyagang tao, pero alam niyo, isa yun sa parang pinagpapasalamat ko kay Lord kasi binigyan niya ako ng patience, perseverance, at the same time na kahit na anong mangyari yung nangyari sa amin, parang hindi ako sumuko kay Lord. Parang kailangan ko magpatuloy kay Lord kasi alam ko may plano siya. Alam ko rin na matatapos din yung situation na yun. So ngayong nag-work na ako, so I've been working for 5 years na. Dito ang pinaka-naging struggle, ang tinuturo sa akin ni Lord na even my situation is parang hindi rin siya permanent. Kasi actually, alam nyo, ayun nga, most of my friends are getting married, and then most of my friends are parang, yun nga, meron na silang bahay at lupa, and they got parang, yung iba pa nga may pamilya na and then yun, parang nagpapasalamat ako kay Lord kasi right now, lahat ng sinabi kong yun, bahay at lupa, pamilya, kinakasal na. So wala pa ako ngayon sa situation na yun, pero I am grateful to the Lord kasi alam ko na hindi naman paunahan ang buhay, hindi rin naman karera ang buhay. Actually, it's about parang ano ka sa harap ng Lord. Kasi ikaw ba yung ako talagang nagpapasalamat ako sa buhay na binibigay ni Lord.
So alam ko rin na darating din ako sa part ng buhay na yun. Pwede ko siyang maranasan, pwedeng hindi. Pero as long as God is on you, parang nasa si Lord, di ba? Walang ano eh, parang andun na yung fulfillment and contentment mo na kahit na di binigay sa'yo ni Lord, it's okay, di ba? Parang yun lang naman yung pinaka lesson sa life ko, na parang ang buhay talaga ay hindi karera. So we need to persevere. Kailangan nating bigyan ng pagtsatsaga, kailangan natin maging mapasensya, and then magtiwala tayo sa sa plano niya, sa timing ng Lord sa bawat isa. So wag natin kakalimutan na magpasalamat tayo sa Lord kung ano man yung mga sitwasyon natin, pangit man or maganda. Pagpasalamat natin sa Lord, kasi kapag ginagawa natin yun, parang it signifies na parang alam natin na may purpose si Lord, may reason ng Lord kung bakit tayo dinadala sa mga ganitong sitwasyon, or bakit natin nararanasan yung mga bagay na yun. So ayun lamang, and maraming salamat sa opportunity na to na ma-share ko yung kwento ko sa inyo. And thank you, and God bless everyone, and to God be all the glory.